Oy guys, hello. Welcome sa atin sa bagong episode 163. Last week ang ganda nung natin sir kasi 'di ba tungkol sa pag single kami mali ba sa akin. Yung mga isa sa mga naging Okay. issue eh. Kasi Okay. madami mga tao, mga intrimitida din eh. Actually hindi lang naman 'yun. Oo. Hindi lang naman yung pagiging single sa Flip side din, di ba? sa buong buhay din ng tao, di ba? Baka intermitida lang. Pero hindi naman sa kanila yung focus about siya talaga. Kunyari, pag Christian ka, kasi Christian podcast naman to, Yes. is hindi siya dapat ganun ka importante Yeah. o tama. Ka-big deal. Ka-big deal, tama. Basta ang mahalaga, single ka, may asawa ka, serve ka kay God, di ba? Parang yun yung asawa. Ayun yung pinaka-message. Yeah. Kasi minsan nga, sa kagustuhan pa ng isang single na mag-asawa, doon pa nalilihis. Di ba? Marami naman na tayong nakilala na mga karamihan sister. Yung mga brother din. No? Pero wala akong masite na example. Kaya mo na huwag ka na mag-cite na example. Hindi naisip ko na karamihan siguro sa babae. Kasi siguro meron daw biological clock ang babae. Okay. Di ba kapag Christian ang babae, basically kahit naman lalaki dapat talaga is hindi tayo equal yoke. Di ba? Then believer. Oo, sa madaling salita, hindi dapat talaga na mag-asawa ang isang Kristiyano nang hindi ka panali. Yes. No, 'di ba? Sapagkat anong fellowship meron ang kadiliman at ang liwanag. O yun. No, so pinaka-basic, no? Sobrang basic. Pero sabi nga natin, dahil nga may desire, kadalasan naman, although may mga lalaki din, pero kadalasan sa mga ladies na kilala ko is merong pressure sa kanila na mag-asawa dahil meron ngang biological clock na ganitong edad lang maganda mag-asawa dahil kasi daw ang babae, ewan ko ang babae habang tumatanda bumababa daw yung kanilang value. Sa world. Sa world, Sa world siguro. Pero hindi sa mata ng Diyos. Pero yun yung sabi nila. Parang kapag, when we talk about being married, parang bumababa yung chances kapag tumatanda. Okay. Sa sa lalaki is parang baligtad. Yeah. Parang habang tumatanda, mas marriable. Hindi naman marriable. Kung meron bang ganun. Parang prayable to be married. Parang ganun. Able to be kapag mas bata, mas totoy, medyo hindi talaga husband material. Yeah. Pero pag matanda, ewan ko baka kasama din ng pera at experience. Hindi man nawawala minsan. Well, sad to say, may mga, sabi ko nga, mga Christian na nag-fall away, I should say, sa faith dahil dito dahil dyan. sa issue na ito. Kaya napakahalaga po talaga na tumalima tayo dito sa sinasabi ng Biblia. Sapagkat kung ang mas importante sa atin ay yung love life at yung buhay may asawa na gusto naman talaga natin at wala naman sanang masama dito kung nasa ayos. Yun pa ang maging dahilan para tayo mataliwas sa ating lakarin sa Panginoon. So, wag na lang. Parang yun yung gustong sabihin ni Pablo dito. At sa mga pag-aaralan natin ngayon, yun yung pag-aaralan natin, okay. Diba? Nga pala, maisingit ko lang din. Kasi kanina, may topic kami kanina. Parang yung nililigaw. Sa school? Oo. Yung nililigawan ng isa is INC. Katoliko babae. siya. Tas katoliko yung lalaki. Okay. Yan. Sabi ko, yan ay tinatawag na kimi no bawal. Kimi no bawal. Tapos nagtataka ako bakit most of the time na, ito siguro nagkataon lang sa akin, most of the time mga kakilala ko na Catholic na nagkagusto sa INC, nagpapakonvert sila sa INC. Okay. Hindi sila yung nag-i-stand sila dun sa religion nila na, kunwari, Catholic. Ang gusto ko lang... Very seldom, Oo. Ngayon sabi ko, pagpapakita lang yun na mas mahal nyo yung babae kaysa dun sa faith nyo. And it is already an evidence na hindi talaga si God ang mas mahalaga. Ayun. Ngayon, doon naman sa side ng isa, bakit umabot sa gano'n sa pagpapakonvert?
may compromise din yung part noong INC na nagpaligaw dun sa lalaki na hindi naman INC. Ibig sabihin nun, gusto din. Alam mo na, in the first place. Yes, gusto din. Pero siguro in the hopes of ma-convert. Parang gano'n. Pero, hindi sa pagkakataon na in the midst ng nagliligawan. Oo. Yun. Oo. So, kumbaga, at least, hindi ko naman sa at least yung ibang religion, aware sila na kapag hindi talaga nila of same faith, aware sila na hindi dapat. Di ba? Kasi, matitiwalag sila kapag hindi sila, kumbaga, asawa na, hindi nagpa-convert na Bawal kasi yun. Ang pinagtatawa ko lang, bakit minsan sa atin, sa Christian, gano'n. parang hirap. Christian community. Oo, bakit sa born again Christian community? Ang dami nang ang dami nang denomination. Okay Yes. naman sa Baptist. Okay naman sa naman Baptist, sa Methodist. So, kumbaga, ang mahalaga is yung core doctrine natin patungkol kay God is tama. Wala nang problema. Kaso, Kanya ibang church kaso sa dami-dami ng i-entertain mo, in-entertain mo pa, yung wala kahit alin doon. So, pagpapakita doon na may compromise na. Akala kasi ng iba parang nag-sin lang dahil hindi, doon pa lang may compromise na nung inalaw mo na pumasok sa ganong relationship na wala namang blessing talaga si Lord sa ganon. Kasi yun yung unang sinabi Yung unang line of defense. Line of defense na sinabi ni God. Sa madaling salita, hindi ka lumakad sa kagustuhan ng Diyos. Yes, Tama ba? exactly. Tapos sumunod ka sa sarili mong gusto, pero ayaw mo pa rin bitawan yung faith siguro mo. Oo. Ayaw mo pa rin bitawan. Yes. So parang, paano bang tamang term? Naglalaro sa dalawang ilo? Ay, yun na nga. Both worlds? Best of both worlds? Nangyayari pa, natutwist pa natin into something na hindi na tama yung word ni God. Kaya merong term na crooked Yeah. Di ba? Yes. Na parang binaloktot mo. Crookedness. Pwede mong i-manipula naman din yung ibang tao na okay lang yun. O dahil yung mga iba nga dyan, di ba? Marami ng mag-cite ka na ng mga examples. At sinasabi namin to dahil ignorant kami na di namin naranasan. Ako personally, naranasan ko yung ganong klaseng struggle. Although hindi siguro kabigat nung sa iba at dahil sa aking gender, kasi baka mas mahirap sa babae. Okay. Pero nonetheless, hindi naman issue ng male or female na okay naman sa iyo, Brad, kasi lalaki kay madadala mo naman sa church kasi kayo magli-lead ng family. So kahit unbeliever ligawan mo, kaya mo naman, okay naman kasi madadala mo, pag-sharean mo. Yes. Hindi ganun. Hindi ganun. Kahit sa male, may mga brethren din tayo, Sir John, na nag-iingi din ng advice. Yes. At may mga nagugustuhan din silang unbeliever. Same lang din ng sinasabi ko. Yes, same lang din. Ang advice. Same lang din na, hindi Brad, kasi dapat off ka na agad, turn off ka na agad. So, pag hindi believer, parang hindi siya dapat option. Yes. Kaso nga lang, ba't ang strict mo naman, hindi mo na ba bibigyan ng chance yung isang tao na patunayan na ganito? Paano yung ganong argument sila? Bigyan mo ng chance in terms of sharean mo, pero hindi in the point na kaya mo gusto maging sharean kasi gusto mo maging kayo. Pwede din, tama din. Tama. Yung give them the chance to accept or reject yung word ni God, yun yung sigurong bigyan mo ng chance. Kasi pwede mong maniobrahin Kaya nga yung message patungkol sa Christian yung isa is hindi Christian. Ano na yun Parang extreme case na yan. Extreme case na yun na huwag niyong iwanan. Kupot na yan Kumbaga, hindi sana yun yung design nung una Dapat hindi ka nahahantong sa ganun Sana Oo. Pero nagbigay pa rin ng provision Siguro ang nagpapahirap, Sir John, kasi ganito. Once na nag-give in ka dun sa desire mo na hindi maka-Diyos. Yes. Magtutuloy-tuloy. Magko-compromise ka na talaga. Tapos, syempre, desire mo na Pinakain mo yung desire mo. Paano mawawala? Yun, finifeed natin. Di ba? Yeah. Yun din. Lalo-lalo na kung hindi na-address. Yun din. Saka pwedeng ma-validate din ito ng mga ibang tao din sa paligid mo. Kaya, kunyari may magko-correct sa'yo, may magko-correct sa atin. Masakit man sa tenga,
ano tayo, tingnan natin yung intention ng tao na nagko-correct. Yes. Ano ba siya? Nangingialam lang ba siya sa buhay mo? Ano bang mapapala ng taong nangongorek sa'yo? Exactly. Di ba? Exactly. Maging kontrabida pa nga siya sa'yo eh. Exactly. Minsan, yung mga taong nag-a-agree sa'yo para wala na lang gulo, baka nga sila pa yung wala talagang pake sa'yo eh. Di ba? Yeah. Kasi, di ba, yung pinaka-example niya, bad breath yung kaibigan mo. Paano mo sasabihin? Diba? Kung talagang mahal mo siya, sabihin mo bad breath siya o may putok siya. Yes. Ganon. Kasi nagkikare ka. Pero kung ano mo lang, ito tolerate mo lang. Bigla Hindi ko tuloy alam na. Hindi, bigla ko tuloy napaisip, wala naman talaga. Alam naman talaga akong mapapala. Hindi, sa totoo lang. Nung sinabi mo, bigla ko na-realize, alam naman pala talaga ako. Hindi lang personally. Materially, financially, emotionally, socially, alam naman eh. Parang ang nangyari pa nga, parang nagkakaroon pa ako ng kaaway kapag eh. Pero hindi nakikita yung care behind dun sa Minsan nga namamasama pa sir eh. May mga nadidinig tayong mga statement na ginagamit yung word para manakit ng kapwa tapos sinasabi lang na nagke-care ako. Di ba na masama pa yung Yun yung sadly na nangyayari. Minsan nga may mga preferences tayo. Then, ang sabi ko naman, sige, no problem with your preferences. Then what form of repentance na fruit-bearing ang nangyari sa atin on that particular preference? Kung wala din naman, don't deceive yourself na it's about the preference. Hindi rin minsan ganun. Kung minag-share ng babait, may minag-share ng masungit, same lang din naman ng result. Sa'yo, hindi na siguro. But then again, it's very important, syempre, hindi natin dinidiscount na maging gracious naman talaga. Again, I won't deny that fact na Ako, sir, ang naisip ko kasi, kunyari mga gracious, tama naman yun. Pero may mga tao lang, sa tingin ko ito tingin ko lang naman, may mga tao na nasa estado na hindi kailangan ng gracious na way. Okay. Guess mo ba? Okay. Merong tamang timing, siguro yung mga pa lang, mga pauna pa lang, papunta pa lang, medyo pagsasabihan mo na. Yung anak mo, kunyari, di ba? Umpisa pa lang na magpasaway, medyo pagsasabihan mo. Ngayon, kung hindi talaga nakikinig, sumasagad, ayun. Napapalo. Kailangan chastisement. Na nawawala na nga ngayon. Nawawala na. Unloving na nga ngayon, lalo na sa generation ngayon. Okay. So, pumunta ngayon tayo dito sa ating pag-aaral tungkol sa mga single at mga byuda. Okay. O byudo. 25 to 28. Tungkol naman sa sinulat nyo tungkol sa mga single. So, ibig sabihin, nagsulat din, may concern yung Corinthians na sinulat kay Paul. Nagre-response lang si Paul dito. Lang. Okay. Tungkol naman sa sinulat nyo, tungkol sa mga single, wala akong utos galing sa Panginoon. Pero magbibigay ako ng opinyon bilang isang tao na sa awa ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan. Okay. Dahil sa mga paghihirap ngayon, sa palagay ko, mas okay na magstay ang isang tao sa status niya ngayon. May asawa ka na ba? Huwag kang makipaghiwalay. Single ka na ba? Huwag ka nang maghanap ng asawa. Pero kung mag-aasawa ka, hindi ka nagkakasala. At kung magpakasal ang single na babae, hindi siya nagkakasala. Pero mas gusto ko pang makaiwas kayo sa mga pang-araw-araw na problema ng buhay may asawa. Okay. Yan ang advice ni Paul. So, ibig sabihin, this is another situation na ina-address ni Paul. It's another concern. So, kumbaga, ang ina-address dito ni Paul is yung mga unmarried. So, ni-refer niya as virgins. Though maaring hindi sila technically virgin, pero siguro dahil nga na born again na, naging Christian na, technically, they have to act as a virgin. Kasi hindi naman talaga sila married eh. Kung sabihin natin merong sabihin natin experience, pero nagrepent na, sila kasama dun sa ina-address dito. Ngayon sinasabi dito na
minsan iniisip ni Paul, hindi ito galing kay God, kundi sa kanya, na nakakalimutan natin na it might be inspired siya ng Holy Spirit. Kasi, Ako naniniwala ako doon. ako niniwala ako doon kasi minsan, dahil yung kay Jesus noon, hindi naman na-address yung ganitong uri ng situation. So, parang walang kino-quote. But, yung principle behind is still the same. Ayun. Ako naniniwala po ako doon. Kasi nga dati ka nga, sabi ko, hindi naman ako naniniwala na si Paul talagang, opinion lang niya yan. Oo. Di ba? Hindi ko binibigyan ng bigat. Oo. Kasi di ba minsan, sa Bible, may mga nagsasalita na minsan hindi sila aware na akala nila sila yung nagsabi nun. Pero nung pala, nililid sila ng Holy Spirit na sabihin yung mga bagay na yon. Remember, yung for example, kapag humarap kayo sa mga nagpapakulong sa'yo, Yeah. At- Nakaaway niyo. oo, huwag kayong mag-worry sa kung ano yung sasabihin nyo at that time dahil yung Holy Spirit mismo ang magsasalita in your midst. So, why is it very, sabihin nating far-fetched na kahit kay Paul, pwedeng mangyari yon na yung Holy Spirit ang mag-speak through him. Di ba nga kapag may ayaw kang turo, isa sa mga gagawin mo, hindi talaga sabi ng Diyos yan. Okay. Yan nangyari sa garden. Oo. Sabi pa talaga ni Lord na bawal. May nabas. Magbibigay ka ng doubt kung doon sa truthfulness. Di ba? Sorry. Di ba sa korte meron tinatawag na, ano yung tawag doon? Yung sa witness. Ano yan? Yung kung mapagkakatiwalaan ba ang witness. Okay. Di ba, Kung trustworthy ba? Oo, yung kanyang statement. May nabasa din kasi ko na ng pastor, turo. Kailangan daw tsaniin natin kung sinabi ba talaga to ni Jesus o si James lang. Sinabi ba to ni Jesus o si Paul lang. Sinabi ba to ni Jesus o si Peter lang. The dangerous thing about that is, It might be true. it might be true, pero ang dangerous thing about that is that magiging fan tayo ng red letters. Saka din magiging bias ka sa Yes. gusto mo lang i-accept. Yes. Paano kung may sinabi si James na tama naman, Yes. inspired ng Holy Spirit, at mali ka talaga, sinabi ni James. Pero dahil nasasaktan ka, ay sabi lang ni James to. Oo. Yung pastor na to in other areas, natutuwa naman ako sa kanya sa preaching na. Pero dun sa area na yun, I do not agree with him. Na kung ang scripture is God-breathed at inspired by the Holy Spirit, hindi mo pwede siya niing basa-basa na, hindi si Paul lang to. Hindi si lang to. Si James lang to. Hindi It is possible that the Holy Spirit is working on that person, kaya nga na-compile itong New Testament, that it is really a command from God. Yun. So ngayon, dito binabanggit na mainam sa isang lalaki na manatili siya kung ano ang estado niya. Kung single siya, edi remain single. Pero okay lang naman daw mag-asawa. Kaso Yes. nga lang, magdudusa ka. Parang gano'n. Ibig sabihin, merong hardships on marriage. Akala kasi ng ibang tao, kapag malungkot ka, mag-asawa ka, and then sasaya ka na. Very wrong. That's very wrong kasi kapag Damay mo pa yung asawa mo sa kalungkutan mo. tsaka kunwari may problema ka nung single ka, don't think na kapag nag-asawa ka, mariresolve yung problema mo. Mamumultiply yung problem mo because yung asawa mo din is merong problem. So, mas mainam na mature tayo on dealing with those problems while we are single. So kung hindi ka buo, parang gano'n sa sarili Yeah. mo, huwag ka mag-asawa. Yeah. Sa personality development na subject namin, it's very important na ang isang tao ay mentally and emotionally stable before they enter personal relationships ng maayos. Kung hindi ka okay mentally and emotionally, it is advised na do not enter personal relationships. Kasi pwedeng pressured ka lang. Yes. Di ba? Hindi ka makapag-isip ng tama Mentally unstable ka. Yeah. Emotionally unstable ka. Yes. Hindi sa sarili mo pa lang. Hindi mo unstable ka Yes. Pero again, hindi binabawal ni Paul dito mag-asawa. Kasi ako, I still believe na yung mga nag-aasawa na Christian, despite na napakaraming mga negative things at mga hardships sa buhay, para sa akin, sila yung mga hopeful na tao. Why? Kasi nakikita pa rin nila yung beauty ng love and marriage despite dun sa mga worldly na mga problems. Ako, may asawa ako. Si Sir John, single. So, at saka ang maganda dito,
hindi bitter si single sa mga married. Oh. At si married naman, walang superiority. Ngayon naman, baka naman pag nabasa nyo yung verse na to, away-awayin nyo naman yung may mga asawa na Oo, wag naman. Oo, na parang, kita mo, sabi ni Paul, wag na daw mag-asawa. Mali kayo. Hindi ganun ang perspective ni Paul. Ang perspective ni Paul is merong advantage sa pagiging single. In terms of yung mga common hardships na experience ng mag-asawa, ala kayo nun. So kumbaga isinesave kayo sa mga ganong distress. Ang kasi, ang maganda kasi dito sa timeline ni Paul, laging end time timeline siya. Yes. Darating na rin naman si God bakit pa tayo di ba? Oo. Ang ganda na example dito, tingnan mo. Kunwari single ka, sino ang ipang tetreten sa'yo? O papatayin ko yung... Ay, wala pala. Kasi single ka Oo nga, parang sa mga movies, wala kang hostage yan. Wala ka. Mag-isa nga lang pala. Pero kunwari, may asawa at pamilya ka, what if ganito? Papatayin ko yung asawa mo. Medyo iba na yung dating pag ganon. So, ibig sabihin, meron ka ng... Kumbaga, meron kang worries din ba na, teka, iba na to. Parang mas iba yung devotion mo kung single ka. Yeah. Mas iba yan. Oo. Although ibang devotion yung family man. Yes. Ibang devotion yun. Yes. Kasi everything you do naman, you do it for the glory of God Pero kumbaga may Pero mga... in terms of ministry wise, sa quantity at quality na pwede mong gawin. Alam naman natin na yung pastor nga natin nung mag-asawa at nag-anak, medyo may struggle. Alam naman natin yun. Diba na may struggle siya na mag-aral. Siyempre, magpapatulog ka ng anak. Diba? Madaming gagawin. So, kumbaga, that's a common knowledge. Oo. Kumbaga, alam natin. Ngayon, kung pagka single ka naman, wag naman gugulin mo yung pagiging single mo sa puro libot na lang, puro kain na lang, puro nood na lang ng puro layaw. We do not use our liberty. Oo, kasi kapag mag-asawa daw kasi parang talikan So, hindi mo na magagawa yung mga dating single ka. Pero pag single ka, wag mo naman gamitin yung liberty mo para lang sa sarili mong kalayawan. Gamitin mo yung liberty mo to more serve yung kingdom ni God. Ngayon, very common at basic yan. Yeah. Diba, Sergio? So, baga, hindi better ang single, hindi better ang married man. Ang sinasabi lang dito, may advantages patungkol sa kingdom ni God ang mga single. Sir. Again, hindi forbid ni Paul na mag-asawa. At walang bias kung mag-asawa o hindi. Kaya sabi dito, kung gusto niyo magpakasal, sige go. lang. Hindi kayo nagkakasala. Nilinaw yun. Oo. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, para sa akin, ang dalawang Kristiyano na magpapakasal o mag-aasawa sa kabila ng lahat ng mga problema at pagsubok sa mundong ito, para sa akin, sila yung mga optimistic and most hopeful na mga tao. Kasi hindi sila na-discourage ng mga discouragements So para sa akin, maganda nga silang example na hopeful sila. Sa matanda ko ng mga marriage counseling na naka-complete ako ng 2-day seminar. Diba? Okay. Doon yun Actually, ganun lang din naman. Parang pag sa magka-counsel ka is meron talagang hardship sa pag-aasawa. Yes. Ang tanong lang doon is kung talagang ready na ba kayo. Exactly. So, may mga tanong doon na napaka-basic kung sa totoo. May trabaho ka na ba? Saan kayo titira? Titira ka ba sa biyanan mo? May trabaho ba si asawa mo? Ilan ang gusto mong anak? Yes. Diba? Paano kung hindi kayo magkaanak? Pwede ba kayo lagi yung mga possibilities sinasabi. Ngayon yung mga estudyante ko kasi, since they're single, o iba may jowa dyan, hindi na naiiwasan yung mga, salo-salo yung mga tanong ni tito at saka ni tita. Okay. Minsan kasi sila tito, tita, mga nanay, tatay, they are well-meaning sa kanilang tanong, but they are not sensitive and not divine-inspired sa kanilang pagtatanong. Kasi alam mo naman yung sequence ng pagtatanong, may jowa ka na ba? May asawa ka na ba? May anak ka na ba? Ba't di pa sundan? Hindi ka pa ng apo? Oo. Ngayon may mga ganito pa sila. Mag-asawa ka na kundi magsasarayan. Sayang yung matres mo. Ito biro lang naman. Sabi ko sa kanila, di magsara.
Hindi naman sila ang magbubuntis para sa inyo. At hindi kayong extension ng kung ano man yung pangarap nila sa buhay na hindi Kung magbuntis natupad. pa siya, ikaw magbabayad ng bills. But again, sabi ko, maging respectful kayo, no? Ang sinasabi ko lang sa perspective nyo, huwag kayong matakot if hindi talaga ukol na mag-asawa Hindi kayo. bubuk. Kahit magsara pa yung matres nyo na yan, don't be bothered. Tandaan nyo, may timing si God sa lahat ng bagay. O si Sarah nga eh. Siguro sir, gagaan lahat ng mga ito, mga frustration sa buhay Yes. natin. Kung ang mindset natin parang si Paul. Yes. Paano kung bukas? Oo. Paano kung bukas dumating Diba si Jesus? Lord? Oh, Iisipin mo pa ba yun? iisipin pa ba yung magsasara yung matres mo? O diba? Ang iisipin mo, Oo. salvation mo at salvation ng mahal mo sa buhay. Exactly. Yun ang maganda. Yun. Maraming frustration ang mawawala. So yun yung mga kanta natin na In the Light of His Shadow. Di ba? Ay, in the light. Ano yun? And the things of this Okay, world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ayun, no? So, kumbaga, Magiging anino. again, lagi natin isipin na yung mga kamag-anak natin na yan, well-meaning naman yung intentions nila. But sometimes they are not sensitive enough sa kung ano ba yung divine instruction So paano regarding nila food. sasagutin ito, sir, ng respectful? Nang respectful, ay salamat po sa inyong concern sa Gusto mo, akin. kailangan mo ipakita mo na off ka. Hindi naman. Salamat po sa inyong concern regarding dyan na talagang ina-update niyo po ako. Pero siguro po, tito, Anong hirap sabihin, ano? Sige. but it takes time. Ah. Pero siguro po, tita, alam niyo naman po yung devotion ko sa Diyos. Hindi po ako lonely or hindi po ako nagmamadali or hindi po ako worried kahit Yan ay kung totoo. that is kung totoo. Madaling isagot yung kung totoo. Kasi pwede mo sabihin na hindi ba porket single ako, lonely na ako. Hindi Kaya nga kunwari may nagtatanong sa akin na related sa ganun, no? Nadiretso ko ng tanong na may mali ba kung kaya ko nadiretso ko na di sila yung na-off. Because sometimes akala kasi nila just because they're in a relationship and they are married, akala nila Baka naman gusto ng mga intriga. hindi, siguro akala nila yun yung masaya at yun yung standard. Pwede din. Meron din naman kasi gusto lang din mga intriga. Parang sila Christopher Min. May one time nga bito mo kinaka-counsel ko married. Sila siyang gasa ba yun? Mo sila di man sila. Exclusivo! Di naman, I don't think na sila is okay. Yan, ano. Kaya nga, minsan nagka-counsel ako sa mga may asawa. Sabi ko, hindi ako ang tamang-tao mag-counsel sa inyo. Sige, ganito lang gagawin ko. Kung ano nila sinasabi ng Bible. Kaya nga pinush ko na si Kuya Joe mag-share sa kanila. Kasi siya may asawa. Ngayon one time, puro ang sinasabi na lang nila yung problema nila sa mag-asawa, problema nila sa anak nila. Ito sinabi ko, single ako, may mga asawa kayo. I-encourage nyo naman ako. Hindi puro discouragement yung pinakikita nyo sa akin. Para bang mas lalong nagiging totoo yung sinasabi ni Paul na Huwag na nga lang. na may mga distress sa buhay ng mag-asawa. Actually, ito din yung parang napapansin ko. Kapag kunyari sa fellowship, may kausap ako na may asawa. Parang bihira yung ang saya nila sa asawa nila. Parang reklamo. Pero ano naman, pag nagsama naman sila, parang wala. Parang doon sila nag-vent out. Parang ganun. Kaya alam mo, ako na yung nakiusap na i-encourage nyo ko. Hindi naman ako isa sa problema siguro, walang magandang example ng pagiging, wala silang magandang titingnan na example ng magandang marriage. Pwede yun. Yes. Kulang sa divine guidance tungkol dito. Dahil hindi ito masyadong natatakal Yes. Yung mga practicals na wala masyado. Kaya nga by this year, hopefully, is ma-address talaga pinpoint. Hindi more on sa general na parang talagang kasi nangyari parang we're trying to punch the air wala tayo nahihit so maganda siguro yung ito yan hindi yung churi. Yes.
Yun lang naman. Well, mag-asawa pa din, walang problema. Sabi mo naman, sir, may gusto mo naman din, kung open at kung meron, open ka naman na mag-asawa. Hindi naman natin sinasara yung possibility na yun. Oo. Ang kalos niya sa mattress. Yun nga lang, syempre, kung wala, edi wala. Edi wala. Oh, di ba? Parang minsan di ka na malungkot. Parang pipilitin nilang malungkot ka. Isa ganun Mood lang siya Para bang, hindi ka naman talaga generally. Lalo na sir kung di ka talaga bothered. Oo. Yun yung aking gustong bigyan ng emphasis. Yeah. Kasi marami namang may sour grape ka lang minsan di ba? Na parang gusto ko naman talaga sa loob-loob ko. Pero para di ako mapahiya. Di ba? Sabihin ko, porkit pa single ako, hindi ako masaya. Masaya ako mag-serve sa Diyos. Diba? Remember, may promise si Lord lang sapat na, pero sa loob-loob mo. Hindi naman talaga. Pero tandaan natin, sa mga totoo na kay Lord, may promise si Lord na, kunwari, iniwan mo lahat siya, wala ka na mga ganyang bagay. Sabi, you will have more brothers, more sisters, and more mother, father, lahat. So, ibig sabihin, multiplied. Yun yung comfort naman doon sa mga tao na talagang tinawag ni God na maging ganun. Ito yung maganda. Sa tingin mo ba kung ikaw is nag-wo ka kay God? Okay. Ino-obey mo si God? Okay. At gusto ni God na i-bless ka ng asawa. Hindi ba niya kayang ibigay? Abe, kayang-kaya niya. Di ba? Minsan nga, sa kamadali natin, inuunahan natin. Kahit mali na. Kaya nga nagkaroon ng Hagar and Ishmael. Yun din. May consequence. May consequence. At yung consequence na is even until now. Existing. Existing yung consequence na yun. Nagsimula lang yun, sir, dahil nga parang nagmadali. Nagmadali siya at saka ang hirap kasing paano ba? Naniniwala tayo na ang ating katawan ito ay mapapalitan ng glorified body. Yes. Liligtas tayo ng Diyos. Naniniwala tayo, di ba? Yes. Amen. Pero ikaw, di ka naniniwala, bibigyan ka ng asawa ng Diyos. Kaya, di ba dun sa physical, hindi ka maniwala na gagawin ng Diyos? Madali daw sa ating paano mo paniniwalaan? Madali daw sa ating maniwala sa mga past miracles and power and performance ni God. Madali din sa ating magtiwala sa future na promises ni God. Present. Yung present, doon tayo naglalak kasi sa pagtitiwala sa Diyos. Ayun. Hindi ko na-reiterate. 29 to 31. Holy Spirit. Sige, 29 to 31. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, konti na lang ang time. O, di ba? Mula ngayon, mamuhay ang mga may asawa na parang mga single sila. Yung mga nagluluksa na parang hindi sila malungkot at yung mga nagsasaya na parang hindi sila masaya. Yung mga bumili parang hindi para sa kanila yung binili nila. Hindi na mahalaga kung gaano kadami ang makukuha mo sa mundong ito kasi hindi na magtatagal ang mundong ito. So yun yung mindset ni Paul dito. Oo. So ano bang sabihin dito? Umasta daw yung mga single na ano tawag dito? Mamuhay ang may asawa na parang single sila. Hindi naman sinasabi dito na iwanan mo yung asawa mo. Ang sinasabi lang, huwag mawala sa focus and mindset natin na anytime babalik si Jesus. Kasi si Jesus, sabi nga sa Matthew. Kung re-rephrase natin, sir, huwag kang ma-attach masyado. Yeah. Na as if na, kumbaga, mas mag-focus ka na one day, sabi nga sa Matthew, si Jesus is babalik sa oras na hindi natin ine-expect. Pero sabi dito, kahit wag na nga yung concern na, kahit wag na nga yung mindset na babalik si Jesus Kahit yung mindset na lang na maikli lang yung buhay mo. Yun na lang Wag na yung mindset na babalik si Jesus Pero ang end pa rin nun is tayo kay Christ. Di ba? Dumating man siya, at least ready ka. Or ma-deads ka man, at least kay Christ ka. Ang ganda, no? Yun yung essence ng breaking of bread alalahanin na babalik si Jesus Hindi para maghuntahan lang sa buhay Di ba parang ano yun parang kaya natin ginagawa po ito dahil kasi ang ating Panginoong Jesus ay babalik muli na hindi natin alam. Sige, i-remind ko uli yan sa Sunday. Di ba po? Oo nga.
Wala Totoo namang masama. naman. Wala naman pong masama na magkamustahan tayo sa mga buhay-buhay natin. Yes. Pero kung ang naging focus natin ay yung mga buhay lang natin, doon tayo nag-focus sa kamustahan. Ano bang plano mo next year? Plano mo 10 years from now? Okay lang Nakalimutan natin yung essence ng Yes. breaking of bread talaga. Tsaka, many are the plans in a man's heart, pero you see God pa rin dapat ang nagdadirect ng steps. Pero yun nga, ganda sir, no? Kung may mindset ka na to, magbabago yung plano mo. Kaya nga. Kunyari, di ba, yung sa mga pelikula, yung may mga cancer, di ba? Nagbabago sila ng plan, ng diba? buhay nila. Yung Rewind, hindi ko pa napapanood, pero nakita ko na yung plot. So, dami ng mga nag-spoil. Nakumpleto mo na yung kwento. Yeah. Doon, parang sinasabi nila, ganito, yung mga career, doon, nag-focus daw sa career yung isang pero at the end of the day, kung mamamatay ka, wala lang din. Wala rin naman. Although yung iba, siguro, dahil death yun, so iniisip nila, kasama ang mahal mo sa buhay, sulitin. Ganun lang. Ganun lang. Hindi sila tumago sa espiritu. Ayun na ang problema. Yun nga. So, ngayon, kung isang Kristiyanong makakakita nun, siyempre tatago sa espiritu yon. Alam mo dapat na hindi pamilya lamang. Yeah. That is why the reason kung bakit nung una yung mga station ID ng ABS-CBN medyo okay pa sa akin. Yung kunwari, star ng Pasko dahil ikaw bro ang star ng Pasko. Aware ka. Jesus yun eh. Yes. Ang aware ka na, ang focus talaga si Jesus eh. Yun yung time na Santino. Ngayon si Santino, LGBT na. Oh no, hindi ko alam. Hindi, doon sa palabas. Okay, kala ko. Hindi na sa, ewan ko lang, balay mo mag-out. Huwag tayong mag-speculate. Okay, ang tawag dito. Alam mo ba yun? Parang naisingit ko lang. Merong palabas na parang senior high. Si Che lang sabi sa akin. Sila, mga bata. Pero, nagulat ako kasi, parang nagbabar, tapos may nangyayari sa kanila. Mga senior. So sabi ko, pero kung isipin mo, senior high, 16, 17 17 years old, parang college. Pero kahit na. Pero kahit na. Tapos, ganun na yung mga ini-insinuate na mga... Yun na yung... Tsaka ano yun pala TV yun. TV. Yun na ini-insinuate na. Hindi naman gabi yun. Hindi naman yung, di ba kadalasan yung mga may SPG sa gabi dahil tulog na yung bata. Yun hindi. Tapos meron pa, minsan hindi naman dahil yun yung nangyayari sa majority eh. Hindi eh. Minsan baliktad pa yung nangyayari eh. Sila yung nagdi-dictate eh. But either way, ng uso. But either way, sila naman na nagkuha nun. Pero ako naniniwala ko sir na sila nagko-control ng... Possible, kasi pillars ng society ang ng mangyayari. Yeah. Diba? Yung mga songs. Yeah. Yun nga, sabi ko. Salamin daw yun ng society. Yeah, nung sumusunod, ang kanta na, family is forever, family is love. Yes, mainam, maganda na mayroong pagpapahalaga sa family. Pero hindi sila ang essence ng Pasko. Yun yung nakakalimutan. Yung kanta nga lang ni Mariah Carey, All I Want for Christmas is You eh. Kay God ba? Yun nakasentro? Hindi naman eh. Kay Santa Claus, di ba? Oo. So, kumbaga, they are trying to erase kung sino ba talaga yung pinakamahalaga. Happy holidays na nga sa iba eh. Happy year-end party na nga rin doon sa iba eh. Tapos, binabati ko, wala daw silang Pasko. When you say wala kayong Pasko, ano ibig sabihin nyo doon? Hindi ba't Pasko din yung muling pagkabuhay na ating Panginoon sa Kristo? Pag sinabi nyo wala kayong Pasko, parang hindi nyo rin tinanggap na nabuhay ng muli si Yesu Kristo para sa inyo. Careful kayo pag sinasabi nyo wala kayong Pasko. Alam naman natin yun. Yun yung nga. mga legalistic din kasi na. Pero gets naman natin pag sinasabi lang walang Pasko. Meaning, di sila niniwala December 25 pinanganak si Jesus and they don't celebrate that. Ayun, yun lang naman. Wala ligtas sa amin mapa-Christian, mapa-ibang religion. Mapa-ibang denomination or group. So, ang sabi sarili namin, banata na namin eh. So, ibig sabihin na dito, sa mga married naman, wag nyo wag nyo hiwalayan. Okay. Napaka-neglectful mo naman. May sa Bible na ang hindi kaya mag-provide sa sarili niyang family, masasahol pa sa unbeliever, di ba? At dinenay niya yung faith. May mga brethren tayo, Sergio, na nagtatanong ng mga practical things na maganda. Kahapon lang pala yun. Kahapon. Sige, kahapon lang. Kunyari, kuya, okay lang ba kumuha ng credit card?
Sabi ko para sa akin, ayoko. Oo. Oo. Kasi pwede naman akong, sabi ko saan mo muna gagamitin? Okay. Sabi niya sa mga groceries Oo. na. Pwede naman yung debit card mo na lang. Debit Kung card gusto na mo lang. cashless transaction, Yeah, debit card na lang. Hindi ko masyadong aral kung para sa yung credit card, pero meron akong konting idea na pwede siyang trap kahit papaano. At saka baka ma-arouse yung desire mo na dahil nga swipe ka lang ng swipe. Oo. Ako din, hindi ako pinalaki na dun sa credit card. Pero kasi mga co-teachers ko, credit card. Kasi konti lang naman yung interest. Kasi para sa akin, pag inipon mo yung mga konti na yun, sa dalas mong ginagamit, dadami din yun. Oo. Yung mga tanong din na parang, kasi kuya, mas napapansin ko sa sarili ko na mas nakakapag-spend ako ng time magbasa ng mga books sa self-help. Kunyari, yung mga investing, mga ganito, yung mga Okay. basically self-help. Sabi niya, naiisip daw niya na parang minsan yung Bible, hindi ko na masyadong napapansin. So, napakaganda ka ako na naisip mo yan. Sabi ko. Kasi iba hindi na maisip yun. Oo, napakaganda na naisip mo yan kasi yung mga ginagawa natin, tapos naiisip natin yan, it's a way na si God, kinakausap tayo na may something wrong. Kaya natin nararamdaman. Yes. So kapag ito, binaliwala natin, magkakalos. Pwedeng magkalos at hindi. Kunyari, sinasabi ko din naman yan kunyari sa mga trabaho, mas passionate ka sa trabaho mo kesa sa Diyos. Magandang parameters yan sukatan. Yes. Oo. Pero dapat hindi ka magtatapos dun. Oo. Wala namang masama na mag-aral about investment. Wala namang masama about, kumbaga, business. Pero kumbaga, hindi siya ang top na priority mo. Hindi pa rin mawawala yung kay God. Tsaka kung nag-a-ask tayo kay God ng wisdom, di ba, siya naman maglilid sa atin na, sige, Lord, paano ba ang magandang ano? We still accumulate knowledge and wisdom to be practical dito sa mundo na to. Pero wag din natin kakalimutan yung practicality ng pagiging dependent kay God. Yun. Sige, dito tayo sa 32 to 35. Ayokong may pinoproblema kayo. Yun. Busy sa pagsiserve sa Panginoon ang single na lalaki. Kasi gusto niyang i-please ang Panginoon. Pero ang lalaking may asawa, busy siya sa mga bagay dito sa mundo. Kasi gusto niyang i-please ang misis niya. Kaya hati ang atensyon niya. Ang single na babae o ang isang dalaga ay busy sa pagsiserve sa Panginoon kasi gusto niyang i-dedicate ng buong buo ang sarili niya sa Panginoon. Pero ang isang babaeng may asawa ay busy sa mga bagay sa mundo kasi gusto niyang i-please ang mister niya. Okay. Hanggang 35 ba? Sinasabi ko to para tulungan kayo, hindi para higpitan kayo. Ang gusto ko lang, gawin nyo kung ano ang tama at dapat at ibigay nyo ng buong buo ang mga sarili nyo sa pagsiserve sa Panginoon. Okay. Inaw Okay. Ngayon ulitin ko hindi ibinabawal ni Paul na maging married. Ano? Kumbaga pinakikita lang ni Paul dito na mas free sa ibang mga worries and distractions ang isang taong single. Again, hindi rin ito pang-condemn sa mga married. Kasi sasabi, walang ganong distraction yung single, o de ayos. Yung married naman, may mga worries, hindi mo siya worries, kundi may mga responsibilities, yun yung mas tamang term. Ngayon sasabihin, di mas mainam nga na single, makinig Hindi ka. din. Hindi naman necessarily ganun. Kumbaga, yun yung preferred in terms of pag-serve ng kingdom ni God. Bakit ganun? Di ba pag may asawa ka, intindihin mo yun. Yun naman talaga. Di ba sinabi nga ni Jesus, wives, submit to your husband. Di ba? Then, husband is kailangan nilang mag-provide sa kanilang wife. Kailangan nilang mahalin yung kanilang wife. Kung papaano inalay ni Jesus yung kanyang buhay para sa church. So, it is a lawful responsibility talaga ng lalaki o ng asawa yung kanyang wife. So, yun yung expected. Ato ang pangit, sir. Kung mas nakakapag-serve yung may asawa dun sa single. Yun na nakakahiya. Yun yung pangit. Hindi lang pangit, yun yung nakakahiya. Oo. Di ba? Diba? So, dapat tayo as a single, mas talagang gamitin natin yun na pero opportunity. Pero alam mo, napapansin ko din yun Ano? Minsan kung sino pa yung mas may excuse
Para, guess mo ba? Oo. Sila pa yung mas disiplinado. Oo. Kung sino pa yung free, Sila yung madaming excuse. yun naman. Yun din ang pansin ko. Sa trabaho. Ay, oo din. Oo, di ba? Oo din. Ganun din. Kung sino pa yung mga tamad, sila pa yung Sobrang tamad. sila pa yung nasasabi. Oo, sila yung sa side comment. Kanina nga yung flag ceremony, ang Oo core, nga pala. Oo nga pala. ang- Happy first. ang value focus namin kanina, ang natapat sa akin na values ay commitment. Kasi sinabi ko, pag ikaw ay teacher o guro, ang commitment natin ay magturo. Bakit may mga hindi nagtuturo? Tapos mamaya may magsa-side comment na naman na, nagpaparinig. Wala naman siguro tayong problema kung in the first place, nagtuturo tayo. Mag-aaral. Alam ba commitment ng pag-aaral? Nag-aaral. Tapos mamaya may magsa-side comment na naman na, sir naman, blah blah blah, ganyan-ganyan. Kung ginagawa mo yung responsibility mo, wala ka dapat. Mag-aaral ka eh. Yeah. Minsan nandun na sa tawag sa'yo, yung dapat mong ginagawa. Empleyado. Di ba? Empleyado. Kanina lang. Ala. May nagpagawa sa akin. Pinagbigyan ko eh. Isip ko nga kung dapat pala hindi ko pinagbigyan eh. Wala nang masamang tumulong. Oo. Okay. Pero minsan kasi pag kunyari abuso, yun nga sabi ko sa inyo eh, yung kasama mo, tamad na nga, alam mo, wala naman siya sanang ginagawa. Di ba? Parang, pag natotolerate kasi at mas na tutulungan Yun natin din. tao na maging tamad, walang masama na tumanggi. Yun. Kaya one time meron akong sa Christmas party meron akong nabunot. Mas maganda yung okay yung nabunot kong tao kasi kahit na kaidaran niya yung mga iba, yung mga iba tamad at talagang nagpapagawa lang, gawin mo to, gawin mo yan. Siya hindi. Kaya sabi ko, ito pong nabunot ko ay palangiti at napakabait at commendable po siya sa akin dahil pag meron po siyang pinapagawa o hinihingi ng tulong, sabi ko sa kanya, sige po, gagawin ko na. Pero ang sagot niya sa akin, wag, Ivan, ituro mo na lang. Oo. Para akong gumawa. Kaya commendable po siya sa akin. So, para indirectly, Tapos lumapit siya huwag sa na kayo magpagawa. Lumapit siya sa akin nung pagkatapos na, ay, thank you, Ivan. Wala lang. Kasi yung mga iba naman, huwag naman natin iasa lahat. Oo naman. Tsaka parang mahiya naman minsan na, kasi sir, ano lang naman eh. ano? Ito-type. Yun lang naman. Balikan nga natin kung ano yung duties and responsibilities natin, yung job description natin. Pag ganun, hindi fit to work o hindi dapat employed yung ganun. Oo. Tanggalin na yan. Pag ganun. Pagka ganun, hindi na siya, kung yung mga simpleng bagay na yun is magiging problem pa. Bukas, kasi alam ko baka magpagawa. Ano ko naman ang gawin ko? Umiwas ka tuturuan ko. Sige, umupo kayo, tuturo ko. Ayan, ganito, ganun. Hindi ko alam. Even sa company, mas mainam na tayo ay asset, hindi liability. Yeah. Kung nagiging puro liability na lang tayo, medyo, we have to re-evaluate ourselves. So, actually, mas mahirap pa nga yung gagawin ko. Yes. Kasi ang dali-dali lang itatype ko eh. Pero yung mag-effort ako, tuturuan ko pa siya. Di ba? Maraming ganyan na may pa-seminar pa, pero alam mo yung maang-maangan na parang hindi tinuruan, parang hindi nga naman maganda yung ganun. Nag-seminar pa, tapos... Nakainis. Okay. Yung tuloy. 36 to 38. Huwag kang mainis. Ang ibig sabihin lang ng mga binasa natin is kailangan buong-buo daw tayo sa pagsiserve sa Panginoon. Hindi porkit may asawa ko o single ka. Yun nga, sabi natin na minsan kapag may asawa ka, sila pa yung nakakapag-serve. Di ba? Nakahiya. Di ba yung kapag, ano yung sabi doon sa talents? Yung wala, yung, ano yun? Yung isa lang. Yung isa lang. Kahit kukunin pa sa'yo. Kasi, pero if you are responsible dun sa binigay sa'yo. May bigyan ka pa. Kasi kaya mo eh.
Ganun. Ayun. At least ako, hindi pagod. Sa sobrang hindi mo pagod, wala na pagkakatiwala sa'yo kahit ano. You're not employed Hindi ka anymore. asset. Oo. Sige na nga. 36 to 38. Sa kaso naman na nang nagkasundo ng ikasal, Okay. kung feeling ng lalaki na hindi na tama ang mga kinikilos niya sa girlfriend niya at di na niya mapigil ang sarili niya at sa palagay niya dapat na silang magpakasal, hayaan na silang magpakasal. Hindi ito kasalanan. Pero kung buo na ang desisyon ng isang lalaki na wag na lang magpakasal at hindi naman siya napipilitan lang at kaya naman niyang kontrolin ang sarili niya at talagang decided na siya, mabuti na wag na siyang magpakasal sa girlfriend niya. Kaya yung lalaking nagpakasal, okay yung ginawa niya. Pero mas okay yung ginawa nung hindi nag-asawa. Ang isang babaeng, Hanggang 38 lang. okay. Sige. Sabi dito, magkaroon daw tayo ng allowance na i-allow yung mga tao na kung ready na sila magpakasal, o di magpakasal. Pero kung Engage, ayaw no? pa, Engage. oo. Ano masasabi mo sa 200 pesos na engagement ring? Hindi ko alam yun. Alam mo ba yan, B? Basta ang alam ko si Boyet ba? 6 pesos lang yung cheese ring ba yun? Hindi, parang may mga nag-comment. Kasi parang merong post na itong engagement na 600, tapos may mga nag-comment na, you're not worth ganito. Ang masasabi ko lang naman doon, doesn't matter kung may plano naman kayo. Oo. Hindi naman doon sa engagement ring, simbolo lang naman. Simbolo lang yun. Oo. Para sa akin, simbolo lang yun. Paano kunyari, engagement ring is 200 pesos, pero nung pala dahil nga, inireserba niya para sa bahay. Oo. Hindi lang yun. Mas maganda. Hindi lang yun. Kunwari, 200 pesos yung engagement ring. Pero yung pag-value naman niya sa'yo, it is parang higit pa doon sa lahat ng diamante sa buong mundo. Yan din ang gusto kong i-reiterate. Yeah. Kunyari, bakit hindi tayo nagpo-post ng may mga caption na masaya? Wag na. Sa totoong buhay, bastos ka sa akin. Di ba? May mga ganun. Bakit hindi mo sinusuot yung sing-sing mo? Hindi naman namin pag-away ni Cheto kasi naman kami. Pero maraming ganun. Simbolo lang yun. Nasa social media age kasi tayo. Na it is as if na yung worth natin ay nasa social media metrics na kapag approve yung mga tao sa social media, it adds value to us. When it shouldn't be naman. Mas mainam nga, low-key lang eh. Na, kumbaga, masaya kayo, you respect and you love each other, you're committed with one another, okay kayo, you don't have to post, you don't have to say kung magkano ganito. Yun. Si Mark Zuckerberg tumatawa lang. Diba? Lalo pa natin pinayayaman. Ganon. So, ang point dito, hindi nagkakasala yung tao. About mo yung Friendster? Oo. Okay. Doon kami lumaki. Hindi ka testimonials. Pa-face out na. Hindi nagkakasala yung tao kung siya is mag-asawa at may desire na mag-asawa. Ngayon, it's not a choice between good or evil, yung single and married. Hindi siya ganun. It's about better or best depending on the circumstances. Pero Depende rin sa pagkakatawag sila. Yes, and present circumstances. Pero nilinaw dito ni Paul na dahil sa present circumstances na maraming distractions, ang preference ni Paul, based dun sa mga facts na sinabi niya, you remain single. Kung kaya mo lunukin yung, or tanggapin, hindi naman lunukin, kaya mo tanggapin yung advice niya na yun. Again? Ngayon, kung pipilitin mo magpaka-single pero gustong-gusto mo naman. Wag. Lalo na kung ready ka naman na, tapos yung nililigawan mo, yung gusto mo, is ready rin naman. Katipan mo, no? Oo. Kung mas mag-glorify nyo naman si God that you are in marriage, edi go. Kesa yung parang nagkakasala pa kayo dahil... Hindi, para kasi yung romantic ang dating, parang movie. Yan. Parang... Sabi dito ni Paul, romantic love is not the greatest thing in this side of eternity. Ang top priority taste. Ha? Maganda siya, taste lang siya ng Yes. Ang top priority pa rin natin is yung tawag dito, yung love ni God. Agape. Yun pa rin. Isipin mo kung
masaya ka na dito. And then how much more pa Yun nga. na mag-glorify Netflix yung lang body natin at hindi na tayo bound doon sa sexual and romantic relationship lang. Yun yung pinapoint out dito ni Paul na hindi romantic love yung most Fulfillment beautiful love na kayang i-offer ni God. It's greater than that. But again, ulitin ko, hindi ka nagsisin if you stay single nor if you enter into marriage life. It's not a choice between good or evil. It's about better or best depending on the circumstances. O, last na. Ito. 39 to 40. Sige, sir. Ano ba? Ay, sakto tayo. Sakto. Ang isang babaeng kinasal ay hindi malaya hanggat buhay ang mister niya. Pero kung mamatay ang mister niya, malaya na siyang magpakasal sa kahit sinong lalaking gusto niya. Pero dapat Christian yung lalaki. Oo. Pero sa palagay ko, mas magiging masaya siya kung hindi na siya mag-aasawa. Okay. Opinion ko to at palagay ko ginagay din ako ng espiritu ng Oh, you Diyos. see? You see? So, ginagayad pa rin si Paul ng spirit ni Lord. Oh, legal to namatay asawa. Pwede ulit siya mag-remarry. Pwede yan. Pag Oo. Si Wala Lolo, namang masama na. si Lolo, namatay yung unang asawa, si Lola, o nag-asawa siya uli. It's okay. Walang problema doon. Pero dito, sabi, make sure na yung kapalit din, Christian. Kasi di ba may possibility na yung unang asawa mo hindi Christian eh. So, parang diba? tapos di na naman Christian. Tapos di na naman Christian, pa di ka naman natuto pag gano'n. Kumuha ng bato, pupukpok sa ulo mo na. Pero may isa pang option. Or kung gusto mo, Pero ako may galala akong sister ngayon. 60 plus na. Kakasal. o di ba? Oh. Oh. So kumbaga, Diba? sasabihin mo ba sa kanya, ala na, nagsara na yung mattress mo. So, wala na siyang pakialam Wala na doon. siya. Wala siyang pakialam doon. Hindi naman 60 na. Ano ba bang... Diba? Ito yung point. Wala siyang pakialam doon. Bakit? Kasi talagang nung single siya, dinedicate niya talaga yung buhay niya sa pag-serve kay God. And No regrets, no? and maybe God saw that it is good for her to have a partner in life. O di, ayun. Sa time na yun. O Diba? sa time na yun, doesn't matter kung may anak o wala. Kasi minsan ang nagiging natin yung standard ng mundo eh. Hindi ganun. Kaya para sa, halimbawa, sa hindi masyadong malalim yung pagkaka-grasp sa ganito, you would think na, ay, ba't ganun? Ba't parang ang pangit naman nun? Ang iniisip kasi nila, kasi para pagtanda mo may mag-aalaga sa iyo. Your children are not your insurance. Pero sa totoo lang, pagtanda mo, karamihan naman ng mga nag-anak din. Hindi ka rin naman inalaga ng anak mo. Diba? Yes. So, pinagpapasahan ka pa. Pinagpapasahan Sakit ka pa. Oo, diba? Tapos may usapan pa na as if na hindi ka naririnig, hindi mo naririnig, naririnig mo naman. Hindi ka nga lang masalita, di ba? Kasi nga, parang maramdamin ka na. parang, Pag may edad ka na, Ayun. maramdamin daw. Biro mo Ano nandyan, kaya maganda, sir? Pag ganun, kanyari tumanda ka na mag-isa, saan ka ang agency pupunta kung wala? sabi, ang totoong Kristiyano daw, na for sure, marami yung family. Kunwari, single nga daw na tumanda na. For sure, marami yung mga families sa church na magkikare sa kanya. Oo. Yun yung isa sa nabasa ko dito na hindi dapat mag-worry yung isang tao. Ngayon, ang sabi dito, may isa pang option bukod sa remarrying. Ang isang option is, okay na yan. Na-enjoy mo Bida ka naman na eh. yung, na-enjoy mo naman na yung buhay na may asawa eh. This time, yung remaining life mo dito sa lupa. Isang option yun, ano? Oh, ito na may isa. Remain unmarried. Kasi, remain a widow, unmarried. Bigay mo na kay Lord. Balo. Bigay mo na kay Lord yung natitira sa kanya. Oh, yun. Sa anak mo na lang, kung may anak ka. Pero, ewan ko kung dito yun, merong ibang part sa Bible na batang naging widow. Oo. Ina-advise na yung mga batang naging widow, mag-asawa uli. Okay. Kasi bata pa magde-deserve pa yan na Pero kung natin matanda ka na, naging widow, option yun na wag na. Kasi may urge pa kasi kapag bata naging widow Yun yung norm, ano? Oo. Yung norm, guys. Ano? Kasi meron din namang matanda na may urge din. Oo. Di ba? So, kumbaga, everything is upon to serve and glorify God. Yun yung parang pinaka main point. Oo. Ano? Whether married, unmarried,
o widowed. Kung madidistract ka lang, Oo. kung magkakasala ka lang, Oo. huwag mo ipilit. Oh, feeling ba ng mga single wala silang distractions? Meron Marami din, no? tayong kilalang single na walang ginawa kundi yung distraction ang Oo, pagtuunan ng pwede. pansin. Oh. Na-distract tuloy. Okay. Pag ganun, ano? Yeah. Distraction saka destruction. Oh, yun. Yeah, Sana ano, wag tayo umabot sa wordplay, distraction. Oh. Wordplay. Ayan. Tama, sir. Ang na tumatak sa akin, may mga tao na pwede namang nilang gamitin yun as excuse. Yes. Pero hindi. Yeah. Hindi nila ginagamit. Oo. Those May who have the asawa right. ako. Oo. Kunyari may asawa ako, busy ako sa work. Hindi naging excuse kahit kailan sa kanila. Oo. Marami akong responsibilidad. Yeah. Ganito ako. Hectic yung schedule. Yeah. Wala kang marinig na reklamo. Yeah. Madalas sa Christian life, those who have the right did not use it. Those who don't have the right acts as if they have it. So, kumbaga, napaka-ironic nung ano. Then makikita mo, sino pa yung masisipag, yung maakala mo na wala nang ipipiga pa dun sa ano, dahil lock-in na yung buhay Kung sino nila. naman yung free, sila yung tamad. Oo. Parang, Ayun, masakit man Masakit. sabihin. Pero yun yung katotohanan. Oh. Sana wag ganun. Wag natin gamitin yung liberty and freedom natin para lang sa pangsariling interest. Ngayon, kung pasok ka naman doon sa norm na ikaw yung maraming excuse dahil marami naman talaga, hindi pa rin excuse. Hindi pa rin excuse. You have to re-evaluate your life kung paano natin mas maiaayos yung buhay natin na nagsiserve ba rin tayo sa Diyos. Ayun lang. So, yun. So, thank you guys sa pagsama. Next week, new chapter na. Tagal natin, mga 4 ba Apat tayo? kasi ito Oh. So, guys, thank you. God bless. God bless. Bye!